Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito pong sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos at ito pong nakakagulat na mensahe ng butihing Governor ng Cebu, si Governor Gwendolyn Garcia, doon po sa kanyang talumpati. Napakaiksi po nun, no? Sa UN Tourism, no, meeting dyan po sa Cebu. No, nabigla po ako doon sa mensahe niya, no? Kung inyong mamarapatin, kinuha ko po yung kanyang video. This is about 6 minutes and 10 seconds. Yung party po, no, yung kabuuan ng kanyang mensahe is 6 minutes. Talaga po doon nyo, kung kayo, no, admin supporter kayo, siguro makukuha nyo yung mensahe, no, yung buod ng mensahe ni Governor Gwendolyn o Gwen Garcia. No, siguro sa latter part na natin ito isasama, tatalakayin po natin yan, yung unit team. Kasi may sinabi po ang Pangulo dyan gawa nga nitong si inyong walang kakwenta-kwentang Vice President at still nandiyan pa rin siya sa Department of Education kasi ang kanyang effective date ng kanyang irrevocable resignation is July 19 pa. I don't know bakit may isang buwan pa siya, no? Siguro naantay niya lang ang desisyon ng Pangulo na magtalaga ng bago. Ako po excited kung sinong ilalagay ng Pangulo dyan. Malay nyo, kausapin niya si Franz Castro. Di ba? Itong mga progressive group, mga kababayan, anuhin muna natin tong si Franz Castro. Sige nga, kayo dyan, ACT Teachers Party List, ACT Teachers Group, ha? Kayo ang mga nagmamagaling pagdating sa education, sa mga ng mga guro, 'di ba? Lagi kayong may ngaw-ngaw, lagi kayong may reklamo, no, sa guro. Sa mga sabihin yung mga benepisyo, kalagayan ng mga guro sa edukasyon. O ngayon, bakante ang Department of Education Secretary. Sinong pwede nyong masuggest? 'Di ba? O Kabataan Party List, ikaw Manuel, sinong masasuggest mo? 'Di ba? O si Castro, matatapos na ang termino niya bilang congressman. Hindi na siya pwedeng magre-election kasi tapos na talaga. Kailangan niya munang magpahinga bilang isang representante ng kanilang party list. O, 'di ba? Sabi niya, challenge accepted, tatakbo siya ng Senado. Bakit di mo na lang hilingin? Magrepresenta kayo. Represent yourself, challenge yourself, no? Na ikaw ang gawing secretary ng DepEd, baka naman, 'di ba? Ang dami nyong ngaw-ngaw ang dami nyong reklamo 'di ba? Malamang pag may naiupo diyan na DepEd secretary, ngangaw-ngawan nyo naman yan. Ano ang qualification na nakuha diyan? Anong meron siya? Magaling ba yan? O mas maganda nga, 'di ba? Since ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw, lalo ka na Castro, kayong mga ACT teachers diyan, no, mga teachers union, yung teachers whatever have you, yung mga organization nila. Mag-suggest kayo sa Pangulo, baka dinggin kayo ng Pangulo. Alam niyo naman ang Pangulo ngayon, walang tinitignang kulay sa politika. Basta, kaya mong gampanan ng trabaho mo para sa bayan at sa mamayang Pilipino. Yun ang goal mo, hindi personal interest. Hindi personal interest ng grupo. Diba? Malamang, mga kababayan, niisip ko, gustong-gusto na nila Gustong-gusto niya si Castro. No? Yun nga lang, hindi tamang presidente ang nasa pwesto. Bakit? Marcos Malaki bias nila kay Marcos di ba? Simula pa nung kay Pangulong Marcos Sr., ayaw nila. Kasi bakit? Partisan sila di ba? Partisan pa rin sila. Kahit na nag-a-advocate sila ng ganito, pero pang sariling interes lang. Ilang grupo lang ang gusto nilang iserve, hindi para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino.
'Di ba? O ano nang batas na naisulat at o anong bill ang naisulat at naisabatas na ng mga yan makabayang black. Sa tagal nila diyan sa Kongreso, simula nung party list ay na-create, nandyan na sila. So ano ang na-advance ninyo? Wala. Ganun pa rin. Puro lang kayo ngaw-ngaw. Ano nang nagawa nyong tulong? Oh, this time, you have the opportunity. Set aside your bias with the Marcoses. Kung talagang para sa bayan kayo, huwag nyong tignan yung kulay ng politika ninyo. O parang si Hontiveros. Nire-reject niya yung pakiusap ni Trillanes na makialyansa sa gobyernong ito. Ayaw nila eh. Because sabi ni Hontiveros, para siyang inchik din. Historical. Di ba? Yun ang nasasabi niyong ayaw talaga ng pagkakaisa. Yung ginawang awit na magkaisa noon, nung 1986, hindi nila isinapuso. Hanggang bibig lang. Ganyan din sila. Sila Duterte, pare-pareho lang kayo. Wala talaga kayong pagmamahal sa bayan. May iba daw agenda, may ibang maiyo-offer ang tunay na oposisyon sa mamayang Pilipino. And why is it? Ang tagal nyo na dyan na nakaupo. Ganun pa rin ang kalagayan ng bansa. Di ba? Anong mang maiyo-offer nyong bago? What? Orange is a new black? Parang ganon? Iibahin nyo lang ang kulay pero is the same system pa rin? Nothing. Maniniwala ako. May magagawin kong pagbabago, i-revisan nyo ang konstitusyon, ibalik nyo ang bitay, pondohan nyo ang ating defense. Gawin yung number 1 pondo ang defense, hindi ang education. Di ba? Eh hindi, ganun din kayo. Partisan pa rin, partisan, ulitin ko. O ngayon may pagkakataon kayo, Department of Education Secretary. O ba't ayaw niyong kunin? Ayaw niyong mag-volunteer. Magaling naman pala kayo para po yan sa kapakanan ng kabataan, kapakanan ng mga guro. Di ba sabi natin sa ang kabataan ng pag-asa ng bayan. O, di ba magagaling kayo? May mga PhD kayo, may masters kayo sa education. Ba't hindi niyo kunin? Ayaw nyo naman makipag-unite, ayaw nyo magkaisa. Di ba sa inyo galing yung unity, yung magkaisa na yan eh. Tulad ng sabi ko sa LS ko, yung awitin yung magkaisa ni Tito Sen. Si Tito Sen nag-compose niyan eh. Oh, ba't ayaw nyo gawin ngayon? Dahil hindi na aangkop? Bakit maunlad na ba ang Pilipinas? Di ba? Sabi nyo, laganap ang kahirapan, taggutom. Oh, ba't hindi tayo magkaisa? Set aside our bias, even though ang last name ng Pangulo ay Marcos, pero nakita nyo bang nangsasalaula siya? Nang-aagrabyado siya? Hindi. Ang plataforma niya, maibsan ng gutom, mabigyan ng magandang kinabukasan ng mamayang Pilipino. Pero wala kayo eh. Nakita nyo? Yung mga ginagawa nyo diyang mga hearing, it's a shit show lang yan. Just to advance your own personal interest para ipakita sa taong bayan, ako may ginagawa. Para pagdating ng election, ganito. Nakinabang ba ang sambayan ng Pilipino dyan? Wala. Hanggang ngayon, wala pa rin. Di ba? Tatawa lang ako sa inyo eh. May ibang may offer ang oposisyon. Hindi namin kailangan pang makialyansa sa Marcos or Duterte. Eh di ko nga ayaw nyo, di ayaw din namin. Pinipilit ba namin kayo? Unang-una kayo ang walang embodiment ng pagkakaisa. Kasi ang gusto nyo lang, kayo lang. Kayo lang ang makinabang. Yung mga sinasabi nyong, hihiring tayo ng ganito. It's just a shit show, mga kababayan. Nothing. Walang nangyayari. Diba dito? Sa speech ni Governor Gwen Garcia ng Cebu, makita nyo, ito ang totoong embodiment ng pagkakaisa. Kaso talaga may mga forces nitong mga, alam nyo na, progressive group, yung makabayang black, ayaw talaga. Kasi lagi sila base sa Constitution, which kinreate nung mga kasamahan nila. Yun lang yun. Babatuhin ka kaagad yan na sa Constitution ba yan? Ganun kaagad eh. Diba? Kaya ayaw nilang pabago ang Constitution because it will hurt their feelings. Diba?
So ayaw ipabago. Paano tayo magbabago? Nasadlak tayo sa dinosauric age. Oh, dinosauric age, di ba, Ai-chan? Oh. So ito po ang ganda nito. No, yung mga hindi naniniwala sa Uniteam, di so be it. Yan po ang inyong opinion. Pero dito, bibigyan natin kayo ng real talk sa sinabi ng Pangulo. At sa sinabi ni Governor Gwen. At patuloy po nating susupalpalin si Bukekeng Tamilmil, yung may gurgur. Yung may tamod dito. Ito na naman si Kai. Takip tenga na naman, Kai. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating video, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng blessings through super chat, super thanks, super stickers. Nag-super chat po si Miss Carclea. Tinatawag ko pong Lola Carclea. Nag-super chat po siya, yan po, para po yan doon sa aking bunsong anak. Friend niya po kasi yung anak ko. No? Salamat, Miss Carclea. Bahala ng Diyos magbalik sa iyo ng blessing na yan. No? At ganun din po si Ate Beth M. Nag-super thanks din po siya. Maraming salamat po, Ate Beth M. Napaka-generous nitong mga ladies natin. So, wala po tayong magagawa kundi ipagdasal na lang na more blessings to you. At si Ai-chan, nalalapit na raw po na maipadala niya yung ating ramen at Tesla. No? Binigyan ko siya na ng way para niya malaman ang aking address. O di ba? Ikaw talaga, Ai-chan, hindi ka naghahanap ng paraan eh. Sabi ni salamat po sa lahat ng umaten sa LS natin kanina, no? 6 AM dito po sa California and 9 PM sa Pilipinas, 10 PM sa Japan, at hapon naman po sa Europe at sa Middle East, no? Salamat po, no? At least kahit papano sa dami ng mga nag-ELS during that time, napapadaan po kayo, no? Salamat po, no? Mamay mababanggit natin pangalan ninyo yung mga nandoon, no? Mga short lang ng mga topic, pahapyaw, no? Kasi binibigyan natin ng diin yung mga yon sa ating mga video, sa ating vlog, no? Ganun din po, i-shout out na natin yung mga kasamahan natin sa video premiere at live stream chat box. Nandiyan po si Ate Marie Chris Hernandez. Si Ate Marie Chris, nagpapaalam sa akin. Sabi niya, Tokis, tutulong na ako. Tulad kagabi sa video premiere, nagpaalam niya, Tokis, tulong na ako. Kasi, siyempre naman, sa kanya, East Coast siya eh. Alas 9 ng gabi dito, alas 12 na sa kanya. Papasok pa yan mga yan, no? Kaya nagiiwan na lang siya ng comment. Very supportive si Ate Marie Chris. Si Elora, si Kai, si Tita Aurora sa buong bayan ng Palawan, Zambales, except sa aming Governor na Kupal. Sorry naman, Governor Ebdani, Kupal ka talaga eh. No? At si diyan po sa norte, no, mga taga Ilocos region, no, at sa ating mga advocates ng West Philippine Sea, atin po yan, no. Wag na po kayong makinig sa mga destabilizer ng mga Pilipino, mga bugok po ang utak ng mga yan, no, yung mentalidad ng mga yan, gusto lang manggulo. Talagang yan yung mga utak imburnal. Hindi po kanal eh. Imburnal na po. Sa ating kasundaluhan, mga mangingisda, mga magsasaka, sa lahat ng ating OFWs, mabuhay po kayo, no? And God bless you po. Ganun din kay Ai-chan, kay Miyu, mga talagang tumatambay po sa ating video premiere at sa ating live stream, no? Si Wanabet, no, super supporter din po yan, nagpapa-super thanks. Si Senchang, no, si Ate Beth M, si Toda Analisa, no, mga taga Japan po yan, no. Sila po yung mga the konnichiwa ladies. At ito naman ang ating mga M's, tropang M, mga mabu-beauty. Ang mga pangalan ay nag-i-start sa letter M. Mami B, Mami Peng, Ate Maite, Baisa, si Maritel T, Malditang Lola, Mama Lu Parker, si Miles Tan, lahat po sila letter M. Mabu Beauty. Yeah. Si Priscilla Acepcion,
si Lorna Rafael, Ninita Umali, Nilda Arceo, Ilocana Cana, Carclea, Hattori, si RN Tusens, si Danny Reynado, si Mohamed, si Red, si Horatio Pantala, si Danel. O si Danel hindi moderator yan, hindi nagre-reklamo. O, ayun po, no, si Danel, laging siya nauunahan niya na si Lorna Rafael mag-shoutout sa ating video premiere. Masipag si Danel And hindi naman ako nagja-jacket, Daniel. Pasensya ka. Ubayaan mo na sila ay nga mag-moderate. Ikaw mag-comment-comment ka na lang dyan. Okay, hindi ka nila... Ang magsasako sa'yo, pagagalitan natin kung wala ka namang sinabing kabastusan o kagaguhan dyan. Mukhang di ka naman magko-comment ng ganun. Kasi ako na mismo magsasako sa'yo. Di po ba? Kay Ate Jean Jagers, no? Kay Ludi Pamilar, yung iba pa po, no? Si Mary Ann, yung bago nating friend na taga Japan, taga Nagoya. Tama ba? Ako, Nagoyo. Kasi lalaki. Kayo babae. Nagoya. Si Mixpar pala. Itong makulit naming pamangkin. Si Mixpar, yan. Nagagalit pag hindi siya isa-shoutout. Sa-shoutout ko na rin mami niya, si Bones Harley. Yan. Sa kanyang isa pa niyang anak na si Marlon Cantos. Yan po yung mga kasamahan namin sa aming grupo na The Nomads. Si Bones, ano po yan? Busy si Bones kasi mayroon siyang bagong baby. Si Baby M. Ano yung M? Di maganda. Mana sa tito. Di ba, Mix? O, yan po, no? And may God bless us all. Ipagdasal po natin ang ating bansang Pilipinas. Lalong-lalo na po ang ating presidente kasi merong mga evil forces na tulad nito. O, pasensya naman, Bones. Bones, wag mo nang panoorin to. Doon ka na. Magtrabaho ka na dyan. Ayusin mo si Baby M, ha? Mga tulad nito. Kasi po yung aking sister from another mother na si Bones, diehard Duterte po yan. Pero hindi namin pinag-uusapan ng politika kasi siyempre, set aside your politics, no? Magkakaibigan po kami yan. Okay, kasama po niya yan si Mixpar. Peace! BBM! O diba, pagdasal natin ang ating Pangulo from the forces of... Okay, so, anong pag-uusapan natin mga kababayan? Actually, wala akong article Pero may quote card ako sa inyo. Kasi, unahin natin yung sinabi ng Pangulo. Siguro maiksi lang tong ating vlog. Di tayo abot ng mga 50 minutes. Kung may komento lang tayo, opinion. May quote card tayo na manggagaling sa impact leadership. Siguro ito, napakinggan nyo na, nabasa nyo na. Kasi natanong po ang ating Pangulo doon sa kanyang interview nung natanong na ano po ba ang estado ng unit team since yung ka-unit team ninyong BP kumalas na po bilang NTF-ELCA at yung DepEd Secretary, no? Ito po ang sabi ng Pangulo. Yung unang-una dyan, ito po. Yung partido, hindi naman nagbago. We are already in alliance. We are soon to be in alliance with, okay? We're already in alliance with Lakas. So ito, we're already means past tense na. May alliance na yung partido niya na Partido Federal ng Pilipinas. Tama niyo ako kung mali ako. They are already in alliance with Lakas. We're soon to be with NPC, yung National People's Coalition kay Tito Soto. Actually, tapos na to di ba? We are soon to be in alliance with NUP. We are soon to be in alliance with Nationalista, which is basically the same list as what we have during the 22 elections. So, the unit team is still there. If you look at the structure of the parties that ran together in the last election, that really hasn't changed. That really hasn't changed. O ayan po, tama naman siya. Para po sa Pangulo, meron pa ring unit team. Because the basic structure of that unit team
hasn't changed. Nadagdagan pa. Ano lang ang nagbago? Because of her. Because of her immaturity, because of her entitlement, because she is Sara Duterte, na may gorgor dito, yun lang. But the basic structure is there. Ano lang, bakit sinasabi natin ng iba na wala ng unit team? Para sa kanila, wala na. The unit team is just a word. Uni and team, iisang team that composed of too many groups. Those many groups, when you collate that together to form as one as a whole. Diba? Parang yung mga dough. Give me a color yellow dough. Give me a color yellow green dough. Give me some other doughs color. Pagsamahin mo, when you put that together, mix it together, kung pinagsama-sama mo yan, kung ano man ang kulay na lalabas dyan, but it becomes one. Diba? Naintindihan nyo yung sinasabi ko? Kaya nga, uni means one. Hindi sinabing by, hindi sinabing try. Unit team. Sa Pangulo, nandoon pa rin yung team na iisa. Iisang grupo lang ang sa kanya. Kasi, but that group, when you examine that, when you disperse that, if you look into the microscope, you will see the different structure of that team. Sino lang ang nawala? Di ito, di ba? Yung partido niyang lokal. Hindi po national yung hugpong ng pagbabago. It's only in Davao. Local lang yan. Isinama niya lang yun nung siya po ay sumapi sa partido ni Representative si Ninong Martin Romualdez together with Gloria. Yung lakas CMD. Himiwalay lang siya because of what? Ulitin ko, immaturity. No? Siya ang labis na nasaktan noong tinanggalan ng deputy speakership si Gloria Arroyo. At uulitin ko sa inyo, bakit siya ang affected? Yung natanggalan ng deputy speakership, hindi naman affected. She take it professionally. I'm talking about Gloria. Pero, yung nakikisawsaw lang, siya ang nasaktan. Ano yun? Nag-bounce back sa'yo? Kung baga, si Gloria ang pinukol, pero, yung isa lang nakatabi niya na basang sisiw, na gustong magpamater, no? Gustong magdrama, they have the flair for dramatics talaga eh. Kaya yung ka-BFF niyang si Tambalinang Aimee, parehong-pareho sila. They have flair for dramatics. So yung binato, hindi nga nasaktan, hindi nag-react, nanahimik. Probably because she knows. Nabuko ako, kaysa mag-ingay ako, kung malalo pang mailabas yung baho, talagang merong nakatunog, o di lalo pa akong maperwisyo, my political career will be in ruin. So sa palagay nyo, sino yung mas may maturity at sino yung immature? Halatang halata. Si Gloria, seasoned politician, she knows the in and outs of the politics. She knows when to talk, she knows when to move. Diba? Pero itong si Duterte, itong batang babaeng Duterteng immature na kupal na may gurgur dito, akala niya hinog na siya sa politika because of how she handle and manage Davao City. How Davao City flourishes during their time hanggang ngayon, di ba? Pero ngayon mukhang in limbo eh. Sabihin natin napaganda nyo Davao, yes, because of your iron fist. Ganun din naman noon sa panahon namin ni Mayor Richard Dick Gordon. Namahala rin ng iron fist si Richard Gordon. Pero what happened to our city? Umunlad, luminis. May takot ang mga tao kay Dick Gordon. Sumunod kami. Gumanda ang gapo nun. Di ba naging mga panuntunan nga nila ng mga color coding eh. Di ba? Tama mali. May mga slogan pa kami. Emhay Olongapo. Bawal lang tanga, tamad sa Olongapo. Di ba? Ganda ng gapo nun. Gustong-gustong ang puntahan yan eh. Pero nga hindi ko na po alam, wala na po akong balita.
O, ganun po, 'di ba? So therefore, sa pagiging immature nitong si Duterte, feeling niya hawak niya si Gloria, kakampihan siya ni Gloria. Uy, sinabihan kong tambaluslo si ano ha, yung ano mo, speaker mo, kampihan mo naman ako. Pero wala eh. Walang sinabi si Gloria. 'Di ba? Sino ang nag-ingay? Do yung immature, si immature, yung may gurgur. Oh, 'di ba? Sinabihan niyang sa imong ambisyon, wag kang tambaluslos. Oh. Ngayon naging tawag na kay speaker tamba o tambi, 'di ba? Because of her. Hindi niya rin lang mabanggit tulad ng mga speeches niya, o wag ko nang banggitin yung middle name ng Pangulo. Yun, ganun-ganun pa siya. Ano bang middle name ng Pangulo? Romualdez, nakita nyo yung pagiging personal ang laban, no? Hindi para sa bayan eh, para sa kanya eh. Nakita nyo pag nasasaktan siya, talagang pinapakita niya yung pagka-disgusto niya, yung pagiging entitled niya, pagiging brat niya, di ba? Nakita nyo yung mga natural na bata dyan, yung mga spoiled brat na bata, pag hindi nakuha yung gusto, lahat, sisirain, ganito. Kailangan makuha ko ang gusto ko. Ganun po siya. Tapos, wala. Kinalaunan after how many weeks, nagbati naman sila kasi malapit na ang budget. Nung nakita nilang nakipag-meeting si speaker sa mga, yung Gabriela, kila Brosas, yung mga Makabayang Black. Yun na naman, binanata na naman sila nila si speaker, yung mga kampi sa kanya. Tapos, pagdating nung hindi na siya nabigyan ng CIF, galit na naman siya kay speaker. Diba? Ang gusto niya, tulungan siya ni speaker, ibalik ang kanyang CIF. Hindi pwede. Doon mo makikita that they are just using their influence. Hindi naman pwede yun. Bawal sa batas yun. Alam palang diktahan ni speaker yung mga nandun sa mga hearing. Hindi pwede. Democratic nga tayo eh. Tapos sasabihin nyo, siniraan na nila si speaker dahil doon. Okay na. Di ba kung nagpaka-mature ka lang, kung nagpaka-professional ka lang, di ba? Di okay sana ang lahat. Sabi mo lang okay. Hindi naman, sabi naman sa batas, kailangan yung CIF doon sa mga ahensya na talagang gumagawa ng mga intelligence gathering. Hindi. Bakit? Dahil sa milyon o bilyong piso nawalan sila. So therefore you cannot function with that without that money. Bakit yung ibang department they are functioning well even though wala silang ganung pera? So makita nyo yung agenda talaga. It's not for the benefit of what department they are handling. It's only for the benefit of themselves and their groups. Partisan na partisan. At super immature, no? Pala na ako si Alit Gu, di ba? Immature at brat. Kasi Duterte ako. Tatay ko, former president. Tapos matakot kayo. Ma-AJK kayo. Di ba yun? Tumulong pa yung tatay niya para birahin ang House of Representatives. Yun. Kayo ang nagsimula ng gera. No? Sinimulan ng tatay mo. Sinundan ng mga kapatid mo at yung pananahimik mo is iisipin namin you are in agreement with them. Pero ang unit team buo pa. Sa paliwanag na ito ni Pangulong Bongbong Marcos, so kayo, bahala kayo. Pero sa akin, kung ano po yung wisdom ng Pangulo sa sinabi niya, agree ako. The unity team is still there. Sabi niya, we are already in alliance with this group. We will be soon with alliance with this group and that and that and that. Hindi sila nabawasan. Yung mismong mga grupong kasama niya na dati sa unit team noong 2022, hindi kumalas sa kanya. Ang tangi lang kumalas ay yung local party ni Bukekeng Tamilmil na nakapaloob sa Lakas CMD. Ano nangyari sa Lakas CMD? Lalo pa silang nag-gain ng mga kaalyado kasi yung mga nagtalunan kumalas doon sa PDP laban ni Digong, most of them jump to Lakas CMD.
Yung iba naman, nag-create ng kanilang partido. O siyempre, para lumakas sila, what they gonna do? They gonna form alliance? Do you think they gonna form an alliance with the Dutertes? Sirang-sira ang Duterte. Sirang-sira. Di ba? Ipinagmamalaki lang ng mga minions at mga vloggers, influencer nila na meron pa silang hakot. Wala na po. Kung may hakot kayo, dapat tuwing maisog rally ninyo, you will garner, sabihin nyo, kalahati nung binoto kay Tamilmil. O sabi nyo, 32 million, di ba? O nasaan yung 16 million? Nasaan? Sabihin nyo na, exclude nyo na yung mga Marcos supporters and loyalists. Sige, bigyan namin kayo ng 16 million. Di ba? O, ilan ang botong nakuha ni Digong nung siya ay lumabang presidente? 16 million. Dahil sa tulong ni Aimee. Kinampanya siya ni Aimee. Siyempre, ang mga loyalista, oy, sabi ni Manang Aimee, itong iboto natin, ha? O, di ba? Ayaw din nila kay Mar Rojas. Siyempre, malaki galit niyan sa mga dilaw. O, si Madam Miriam naman, sayang, no? Sana, yun na lang, Sayang talaga, si Madam Miriam. O, si Pangulong Bongbong Marcos, nung BP siya, ilan? 14 million. Hindi pa full force na mga yan, ha? Marcos loyalist and supporter. Kailan nag-full force? Eto, noong 2022, 31 million. O considering, sa 16 million and 14 million, ilan lang ang Duterte minions that time? 2 million, yun lang ang bilang nyo. Yun lang ang bilang nyo. Yun lang kayo. Hindi nyo pa nga mabuo, hindi nyo pa makuha yung 1 million Tapos magyayabang kayo na, nabulabog ang lahat. Nung nag-resign si Duterte, kayo lang ang nabulabog, hindi po kami. Yung pinuno nga namin, yung pangulo namin, cool na cool. Diba? Hindi naman siya si Jack. Diba, Miyo? Hindi naman siya si Jack. Siya si PBBM. Diba, Mami Peng? The unit team is still there. Sino ang sumira sa unit team? Ha? Kung totoo mang nasira, si Bukeke. Ang pamilya ni Bukeke. Why? Because of their greed. G-E... Ano, tama ba? Oy, Kai, ano ba spelling ng greed? G-R-E-E-D. Their greed. Their greediness ang pagkaswapang sa power. Pagkaswapang sa pagkamal ng mga salapi. Kung totoong mahal nyo ang bayan nyo, dapat tinulungan nyo na lang itong dalawang ito na mamumo. Set a good example. Para naman, yung sinasabi nyo noon na, okay, after ni Pangulong Marcos, si Sara, ha? Tapos ni Sara, hindi pa pwede si Sandro, si Pulong. Pag pwede na si Sandro, si Sandro. O kaya si Baste, ganun yung plano nyo nun Diba? Ang ganda ng plano. Pero, kayo, kating-kati ang mga tumbong at mga bitlog ninyo na maupo ulit sa Malacanang. Hindi kayo makapag-antay. Kayo nga pinagbigyan Thinking na aayusin nyo ang Pilipinas. Pero ano nangyari? Ha? Naging tuta kayo ng China? Nabahag ang bitlog ni Duterte sa China? Ni hindi niya ma-implement, maipaglaban yung arbitral ruling. Sabi niya, punitin niya. Mga stupido tayong mga Pilipinong naniwala sa kanya sa mga sinabi niya noong campaign niya. Joke lang pala yun. So lahat ng sasabihin ng mga Duterte ngayon, walang seriousness. Walang seriousness. Ha? Sasabihin ko sa inyo. Lalaban ng 3 senador yung mga lalaking Duterte? Aakyat sa entablado, sasabihin ng mga ganito, si Bongbong Marcos, bangag yan. Si F.L. Liza, smuggler yan. Si Tambaloslos, may ambisyon. Huwag po kayo maniwala. Kasi, pag naniwala kayo, mga stupido kayo. Di ba sabi ni Digong yan? Naniwala man kayo sa sinabi ko, joke lang yun. Mga stupido kasi itong mga Pilipino na ito. Biruin mo yun. Parang hindi siya Pilipino. Sabihan niyang stupido kasi itong mga Pilipino na ito na naniwala sa joke ko. So nag-joke lang pala siya noon. Na 6 months aayusin niya ang drugs. Magje-jetski ako sa West Philippine Sea. Itatayo ko ang bandila sa airport ng China. At kung ano-ano pa. No? Korupsyon wala.
Nakapanood tayo ng balita na mas tumaas pa pala ang corruption index, tumaas ang utang ng Pilipinas. Nag-iwan ka ng 13 trillion na utang. Di ba? Oh, sa 6 years, kumuha ka ng 13 trillion na utang, mas nilagpasan mo pa yung sinasabi nilang inutang ng Pangulong Marcos Sr. for 20 years? O sino corrupt? Sino diktador? Di ba ikaw? Tapos joke-joke lang lahat ang sinabi mo pala. O paano ka pa namin papaniwalaan? Tapos tawagin mo kaming mga estupido? O so therefore, pag nagsalita kayong tatlo sa entablado, maniniwala pa kami? Hindi! Dahil hindi na kami estupido. Hindi na kami mga tanga sa mga gagong katulad ninyo. Hindi kayo kapanipaniwala dahil mga sinungaling kayo, inalipustan nyo pa ang mga Pilipinong tinitingala kayo, naniwala sa mga sinasabi ninyo, pero tinawag nyong mga estupido. O, di ba? Sinira nila ang Uniteam. At ito namang si Tamil Mills, sa pagiging Tamil Mill niya, Tamil Mill means walang masabi, no comment, hinayaan niya eh. Biruin mo, BP ka. Wala sa posisyon ng tatay mo. Mas mataas ang posisyon mo sa dalawang kapatid mong lalaki, you cannot even say something to them. Huwag kayong makialam. Huwag kayong magsalita ng ganyan kasi parte ako ng gobyernong ito. Ka-Uniteam niya ako. Magkaibigan kami. I trust him, he trusts me. Tapos ganyan kayo, huwag kayong ganyan. Napagbigyan na kayo, you have to wait for our time again. Eh hindi. Ang gusto nyo, patalsikin ang Pangulo na siyang nagtatrabaho naman para kayo ang may upo. Eh hindi naman din pumapayag ang mga Marcos loyalist and supporter, and most of all, hindi rin pumapayag yung mga ayaw sa inyo, yung mga hate na hate kayo, yung mga dilawan nila Hontiveros, yung mga pinklawan ni Lenlen. Si Trillanes ayaw sa inyo, mag-antay kayo sa demanda ni Dilima. Kita nyo? Kayo ang gumawa ng sarili nyong downfall. Sinira nyo ang political career ng anak mo na babae, na malaki sana ang potensyal, mapagtatakpan sana yung kahinaan niya, yung pagiging walang kwenta niyang VP of DepEd, kung nanahimik lamang kayo. Eh hindi. Dahil lang sa putang inang CIF na yan, binalahura nyo lahat. So napaghahalata kayo. Mukha kayong mga pera. Kulang pa ba ang bilyon-bilyon? Nagtatanong lang ha. Oh, ano pa sabi ng Pangulo dito? Ha? Ito idagdag natin dahil dun sa interview Kung kukunin si Sara ng PDP, ayan PDP was never part of Uniteam kahit nung eleksyon. So it does not change anything for the Uniteam. Depende lang kung anong posisyon ni Inday Sara pagdating sa eleksyon. Siya ba ay nasa administrasyon o siya ba ay nasa oposisyon? That will be the only major determinant. But as the parties involved, pareho pa rin ang Uniteam. Hindi pa nagbago. Correct. Kaya kayo, na yung iba sa inyo, mga admin supporter, mga loyalista, yung iba kasi hindi naniniwala na may Uniteam. Pero ang ating Pangulo, naniniwala pa rin na may Uniteam. Kasi ayun ang gusto niya We have to unite, to have one common goal, to improve, to enrich our country and our fellow Filipinos, na dreaming one day na konti na lang ang mag-OFWs. Dreaming one day that the Filipinos will enjoy a better quality of life. Sabi niya nga, sana matapos ang termino niya na walang gutom na Pilipino. How he will do that? Poverty will always be there. It is a big aspiration, a big dream. Pero paano gagawin ng Pangulo kung lagi na lang may kokontra? Pwedeng kumontra pag nakikita nating mali na ang tinutungo ng gobyernong ito. Sa tingin nyo, so far ngayon, mali na ba? May mali ba na tinatahak ang takbo ng gobyernong ito? Sa economy, sa job growth, sa agriculture, sa fisheries. Ang bad news lang sa DA, nabasa ko, sabi ni Secretary Chewy Laurel, nauubos na ang isda sa ating karagatan. Paano ba naman?
Ikaw ba naman samahan ng Chekwa at mga Vietnamese? Ako, okay lang ako sa mga Vietnamese, kaibigan natin, pero ang Chekwa kung paano manggurgur. Oh, yung mangtamod. Ay, Maritel, ewan ko sa'yo, Maritel. Ang gulo mo, Maritel, eh. Pag naaalala ko yung gurgur, naaalala ko tuloy si Maritel, eh. Di ba? Tanong nyo kila Ilona at Kai. Sila dyan, nakikita nila paano mangisda ang mga salaulang mga Chekwa. Yun po yung isang bad news, eh. Oh, pero lahat ito, tinitingnan ng Pangulo, kaya nga laging may sectoral meeting. Sige, sabihin ninyo, kayo dyan, na mga nanditong mga DD o mga dilawan, magbigay kayo ng instance na mali ang tinatahak ng gobyernong ito. Huwag niyong sasabihin palaging nagpo-foreign trip. Wala yun. It is the privilege given. Nandyan yan, may budget yan. Kung may problema kayo sa travel ng Pangulo, edi magreklamo kayo. Diba? Dalhin nyo sa OSG o sa Ombudsman. Ayaw namin mag-travel ang Pangulo kasi magastos. O, ibigay na lang sa mahihirap yung mga yan. O paano pag hindi nag-travel ang Pangulo? Paano mo mapapakilala ang Pilipinas sa ibang bansa? Kaya nga, may pondo yan. Magreklamo kayo sa DBM. Bakit pinopondohan yan? Bakit nag-agree ang Congress? Inaalaw nilang mag-travel. Sisihin nyo yung sa Congress. Sisihin nyo si Robin. Sisihin nyo si Bato. Yung mga kakampi nyong mga senador dyan, sisihin nyo. Bakit? Nagpirma sila eh. Nag-agree sila eh. Diba? O tuwing meron na lang budget hearing sa budget ng Office of the President, ba't hindi sila umaten? Bakit si Angara lang ang nandoon noon, nung last year? Kung may reklamo pala sila sa itemize ng budget ng Office of the President, nandun yan eh. Ba't di sila umaten? Ba't hindi sila magbigay ng objection? Oy, ayaw namin yan, no? Ang laking travel pan yan, ha? Billion yan. Bakit di kayo tapos pagdating dito sa mga comment section ng mga pro-admin, travel kasi ng travel. Boy, travel ang tawag. Ba't kayo nagreklamo dyan sa comment section? Magreklamo kayo doon sa Senado, naprubahan nila eh. Di ba? Tanga-tanga talaga tong mga didishit na to, hindi nag-iisip eh. Akala mo naman, ang presidente nag-propose. Di ba? So, ang may power dyan para i-reject, i-approve yan, yung Congress. Doon kayo magreklamo sa Kongreso, hindi dito sa comment section namin kasi alam namin yun nangyayari dito at wala kami kapangyarihan. Ang may kapangyarihan ay ang Congress. Doon kayo magreklamo, mga gago. Di ba nakakuha na naman kayong idea? Bakit si Digong travel din ng travel noon? Tulog nga lang ng tulog. Di ba? Tapos pag tanga-tanga talaga no, mga gago, mga walang utak. Eto po mga kababayan ha, sa Pangulo, buo pa rin ang unity team. Ako po naniniwala sa Pangulo. Sinabi niya na yan eh. Pinatunayan niya na. Di ba? Sige nga, meron bang isang partido, yung talagang nasyonal, na kumalas sa unity team? Hindi ang hugpong. Ang hugpong kumalas yan sa lakas. Ang lakas ba? Kumalas sa PDP? Sa PDP. Tama ba? PFP, sorry. Partido Federal ng Pilipinas, hindi. Ganun pa rin sila, dikit sila, dikit. Ganun nga sila, upa nga sila, upa. Diba? Mayu, ay tiyang upa. Kung kayo hindi na kayo naniniwalang may unit team, nasa sa inyo yan. Opinion nyo yan. Ay, hindi ko sasalagin ang opinion ninyo. Diba? Pero ako, naniniwala pa rin sa wisdom ng Pangulo. Sa sinabi niya, pinatunayan niya. May unit team pa rin para sa kanya. Because that's the very foundation of this government. I have to unite this. We have to set one common goal. To enrich the lives of every Filipinos. May disagreement man, pero we can settle it down through diplomatic talks. Ganon. Diplomatic, no? Democratic, sorry naman. napunta sa mga diplomat na nahilo ko, naisip ko kasi si Xi Jinping eh. Di ba, Ilora? Yung democratic demokrasya na pag-uusapan. Wag i-set aside kasi ang problema itong mga legit na opposition. Yan, tulad ni Hontiveros, may sarili kaming maibibigay pa sa mga Pilipino. Tang-ina naman. Gusto credit sa kanila. Kami ha. Ano ibig sabihin yan? Di selfish.
Di ba? Kami ang nag-author niyan. Ako ang nag-author niyan. Sila ang nag-author niyan. Kakampi namin yan. Ganon talaga. Makasarili. Imbis na makiisa, makasarili. Di ba? Tatapik natin yan. I-separate content natin. Pero ito muna po. Panorin natin yung speech ni Governor Gwen Garcia. Ang ganda po. This is just a 6 minutes. Pagtyagaan nyo na po. Governor Gwen, pahiram po muna. RTBM, sana hindi nyo po ako i-copyright, ha? O, eto po, mga kababayan. My fellow workers in government, tourism industry stakeholders, friends from media, guests, ladies and gentlemen, good morning. Something wonderful is happening right at the center of the Philippines. There is an island of about 5.5 million people. But what is extraordinary about it is that in this island, there pervades and prevails a lasting unity amongst its political leaders. And we have here Mayor Ahong Chan and Congresswoman Cindy Chan. And amongst the people of that island. This island, you're right here on it. It is called Cebu. Too often we dream of unity. We speak of unity, and yet somehow, we fail to achieve it. But not so in this beautiful, charming island of Cebu. There's an extraordinary unity that has been the impetus for this island, province, to soar to great heights of progress and development. This unity was tested in the last 2022 elections. Tested and proven when all political leaders decided to stand behind the candidate who called for unity as well. The person who saw that the only way that we could move this country forward was for us to cross boundaries, to set aside festering and sometimes getting to be irrelevant indifferences and strive for what should be the greater good for the greater number. That man, that candidate, that the Cebuanos wholeheartedly support is with us here this morning. Now, President Ferdinand Marcos Jr. Because the President and the Cebuanos believed in the ideal of unity in the last 2022 elections, that island of Cebu delivered the highest ever number of votes compared to any other place in the country at 1.5 million votes, leaving behind the closest opponent by over 1 million votes. And that was because our political leaders, and we have here as well our acting mayor of the city of Cebu, Raymond Garcia. Our political leaders and the people of Cebu
cast our lot with a man who called for unity. Well, Mr. President, our delegates who just had a crash course on Philippine politics, may I now say that the unity that we proved in that historic year and historic election of 2022 is now stronger than ever right here in this island of Cebu. And as we did in 2022, Mr. President, we stand firmly behind you in full support of the man who calls for unity. And so, ladies and gentlemen, welcome to this beautiful, charming island of Cebu. Here we are, one island, one province, one Cebu. One Cebu, one Philippines. Daghang salamat. Thank you. So yan po, no, mga kababayan. Napakaiksi lang. 6 minutes and 10 seconds. Actually, pinutol ko yan, yung mga introduction niya ng mga pangalan. Pinutol ko na. No? I just want you to watch and hear the message of unity. Naniniwala pa rin si Governor Gwen Glendolyn sa unity. It is much stronger, sabi niya. Why? Nadagdagan pa yung unit team na sinasabi ng Pangulo. The only one that left is yung local na hugpong ng pagbabago na naka-attach pa sa Lakas CMD. But the Lakas CMD party never waver. Nandoon pa rin siya. Kaya ito is the manifestation that the Cebu is still in unison, in unity with the President. Naniniwala sila. Mga Cebuano, united. They delivered the highest number of votes for our beloved President. Tingnan nyo. Ito kumalas sa PDP. Nasaktan siya siguro. Pero nakita niya yung trend eh. That the PDP of Digong is a very destructive. Talagang demolition sila. Yung sinasabi ni Panelo. Demolition sila. They want to i-demolish, no? I-demolish, sorry. Nawawala yung thought ko eh. I-demolish yung pagkakaisa. I-demolish ang mga pagbabago. I-demolish ang kaunlaran kasi hindi sila ang namumuno eh. It really hurts them kasi nakita nila yung progress na ipinapakita ng administrasyong ito. Sabihin nyo ng sip-sip si Governor Gwen, anong agenda niya? Di natin alam. But still, she have spoken of unity. And remember, the unity team ipinanganak sa Cebu. Di ba? Tayo mga, tayo dyan, saksi tayo. Nandun yan, yung tinaas ni Governor Gwen, yung kamay ng ating mga kandidato. Si Tamilmil, saka si Pangulong Bongbong Marcos. That's the birthplace of unity, ayang Cebu. Kaya naniniwala pa rin siya. Di ba? Kumalas nga siya kasi may paninindigan siya. Nabasa niya na ang galaw ng mga Duterte. Hindi yan, sabi niya, hindi yan ang sinuportahan kong PDP. Naniniwala pa rin siya, mga kababayan. O ang tanong ko ngayon sa inyo, kayo po ba naniniwala sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na buo pa rin ang unity team? Kayo po ba naniniwala sa sinabi ni Governor Gwendolyn Garcia ng Cebu na buo pa rin ang unity team at may unity pa rin?
Kayo nga. Comment kayo dyan, mga kababayan. Para sa akin, tulad ng sinabi ko sa inyo kanina, I believe in the wisdom of our President. Kung sinabi niya yan, yan yun, nakikita niya. Sasang-ayunan ko siya. Kasi I believe that this administration of Marcos is in the right track. Wala pa po ako nakikitang mali. Unless otherwise, the progressive group can show us a data na talagang ebidensya na ito, nag-corrupt na to. Ganito sila. Wala po eh. Ang lagi na lang binabato ay yung mga naratiba ng mga didishit. Ang lakas mag-travel, bangag. Wala namang mapakitang ebidensya. Hindi naman nila kayang basagin yung travel expenses ng Pangulo. Aprobado yun ng Congress. Diba? Bangag, wala. Ni video, wala. Kung ano-ano nang ginawa para lang masabing bangag, wala. Oh, sinong maniniwala sa kanila? Yung mga maniniwala sa kanila ay yung mga uto-uto lang. No, talagang mga nabulag ng sinungaling at mga entitled na mga Duterte. O, di ba? Tama, mali. No, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.